Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yung sumunod na bahagi doon sa chapter 32 ng Kitab at-Tauhid, ang kabanata tungkol doon sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Innama dhalikum asy-syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yaon ay si Satanas lamang na tinatakot niya kayo sa pamagitan ng kanyang mga kakampi. Kaya huwag ninyo silang katatakutan, bagkus ang katakutan ninyo ay ako lamang kung kayo ay tunay na mga nanampalataya. Alhamdulillah. Sa sumunod na kabanata, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Ankabut, verse 10, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Meron daw mga tao na nagsasabi, nag-aangkin, na nananampalataya sila kay Allah, pero kapag sila ay pininsala ng mga tao, iniisip nila na ang pamiminsala na ito ng mga tao sa kanila ay parusa ni Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Kumbaga, sinasabi nila na sila ay nananampalataya. Pero kapag sila ay napinsala sa landas ni Allah o napinsala, kumbaga sa relihiyon ni Allah, kumbaga dahil sa kanilang pagiging Muslim, dahil sa kanilang pagiging mananampalataya ay napinsala sila, inisip nila na ang pamiminsala sa kanila ng mga tao ay parusa ni Allah. Kumbaga sinisisi nila si Allah. O kaya nagkakaroon sila ng mali at masama na pag-aakala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga ang paliwanag dito, karagdagang paliwanag, inshallah. Yaqulullahu ta'ala mukhbiran an sifati qaumin minal mukaththibin alladhina yad'una al-iman o yad'una al-iman bi alsinatihim wa lam yathbut fi qulubihim. So ito raw ay tungkol sa mga tao. Si Allah ay nagpapabatid sa aya na ito tungkol sa mga tao, tungkol sa kanilang katangian. At itong mga tao na ito ay mga nagpapasinungaling talaga. Hindi sila tunay na mga nananampalataya. Nag-aangkin lamang sila ng pananampalataya sa pamagitan ng kanilang mga bibig o pananalita. Pero hindi naging matatag sa kanilang mga puso ang pananampalataya. Annahum idha udhu fillahi ay min ajlihi wa fi sabilihi bi an adzabahumul musyrikun alal imani bihi kama hasala fi awalil Islam ja'alu fitnatan nasi wa hiya adahum fid dunya manzilatu adabillahi fil akhirah fajaza'u min dalika wa lam yasbiru. Singa yung mga tao na ito, kapag sila ay napipinsala sa landas ni Allah o dahil kay Allah, yun nga, napipinsala sila dahil sa kanilang pagiging mananampalataya o kapag nakilala silang mananampalataya at pinarusahan sila ng mga musyrikin dahil sa kanilang pananampalataya, katulad ng nangyari sa unang bahagi ng Islam. So nalaman natin sa sira, nakaranas nga ang mga Muslim ng matinding pagpaparusa, pagpapahirap sa Makkah. At meron nga talagang ilan sa kanila na nagmurtad, na tumalikod sa Islam. Yun ay dahil sa inakala nila na ang parusa na ito ng mga tao sa mundo ay katulad lamang din ng parusa ni Allah sa kabilang buhay. Na dahil dito, sila ay
natatakot at hindi sila nagtitiis. Kumbaga iniisip nila na wala naman palang pinagkaiba kung mananampalataya ka o hindi ka mananampalataya. Kung mananampalataya ka dito sa mundo, parusahan ka. At kung mananampalataya ka, parurusahan ka dito sa mundo. Pero kung hindi ka mananampalataya, parurusahan ka rin naman sa kabilang buhay. So ganun ang kanilang iniisip. Wa munasabatul aya lil bab, at ang kinalaman ng aya na ito sa kabanata na ito. Anna Allah dhamma fiha man khafa an-nasa wa ja'ala uqubatahum mithlu uqubatillah. So ang kinalaman ng aya na ito, sa kabanata na ito, tungkol sa takot ng tao sa kanyang kapwa-tao. Na nga si Allah, itinatanggi niya o itinatakwil niya ang mga tao na inihahambing nila ang parusa ng tao sa kanila sa parusa ni Allah. Na dahil dito, natatakot sila sa mga tao katulad ng takot nila kay Allah. Pero yun nga, katulad ng naiulat halimbawa, meron siyang sahaba si Abu Mas'ud al-Badri, ang kanyang pangalan. Nakita siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinaparusahan, sinasaktan yung kanyang alipin. Pero sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tama na Abu Mas'ud, dahil hindi mo mapaparusahan ang alipin na yan katulad ng pagpaparusa sa iyo ni Allah sa kabilang buhay. Kumbaga magiging mas matindi pa rin ang parusa ni Allah kaysa sa parusa ng sino mang tao. Ano man ang pinakamatinding parusa na pwedeng igawad ng tao sa kanyang kapwa-tao, magiging mas matindi pa rin ang parusa ni Allah, lalong-lalo na doon sa kabilang buhay. Na nga itong mga tao na ito, وَجَعَلَ قُوبَتَهُمْ مِثْلُ قُوبَةِ. Inakala nila na ang parusa ng mga tao ay katulad lang ng parusa ni Allah, فَارْتَدَّ عَنْهُ دِينَهُ بِسَبَبِ كَوْفِهِمْ وَأَدِيَتِهِمْ. Dahil sa kanilang takot sa mga tao at takot sa mga pamiminsala ng mga tao, tumalikod sila sa Islam. Tinalikuran nilang relihiyon at tinalikuran nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Merong iniulat si Abu Sa'id radiyallahu anhu, inna min da'fil yakin an yardan nasu bisaktillah. Inna min da'fil yakin an turdin nasa bisaktillah. Tunay na kabilang sa pagpapakita ng mahinang pananampalataya ang hangarin ng tao na kalugdan siya ng kanyang kapwa-tao kahit pakamuhian siya ni Allah. Ito na nga, so, dahil sa takot nila sa tao o dahil sa mas minamahal nila ang tao kaysa kay Allah. So nung nakaraan na talakay natin na kabanata tungkol sa pagmamahal at ngayon naman tungkol sa takot, kapag ang tao ay labis na nagmamahal sa iba paliban kay Allah o natatakot sa iba paliban kay Allah, pareho yung shirk. Pareho yung taliwas sa tauhid, pareho yung paglabag sa tauhid. So unang tanda ng mahinang pananampalataya, ang hangarin ng tao na kalugdan siya ng mga tao, kahit pakamuhian siya ni Allah. Na dahil gusto niyang kalugdan siya ng mga tao, hindi na siya nagsasala. Importante, mataas yung ranggo niya sa laro. O pinupuri siya ng mga tao sa kanyang mga material na nakamit. O basta honor siya, kahit hindi na siya nagsasala, okay lang. Ma-promote siya sa trabaho, kahit hindi nagsasala, okay lang. So ito yun. Yun ay tanda ng mahinang pananampalataya. Na inahangad ng tao yung papuri o kaluguran ng tao kahit pa kamuhian siya ni Allah o makagawa siya ng kasalanan na kamuhi-muhi kay Allah. Gayun din tanda ng hina ng pananampalataya, wa an tahmidahum ala rizkillah. Ang purihin niya ang mga tao sa pagdating ng biyaya ni Allah. Halimbawa, meron ka natanggap na biyaya mula kay Allah at pinadaan ito ni Allah sa tao, sa halip na kay Allah ka nagpapasalamat o labis na nagpapasalamat, mas nagpapasalamat ka sa politiko kasi nagbigay ng ayuda.
o nagbigay ng tulong sa iyo. So yun ay tanda ng mahinang pananampalataya at syempre aabot ito sa sukdulan na ikaw nga ay nagtatambal na kay Allah. Gayun din tanda, pangatlong tanda ng mahinang pananampalataya, an tudimmahum ala ma lam yu'tik Allah. Gayun din naman kung pinupuri mo yung mga tao sa biyaya na binigay sa iyo ni Allah, ang sisihin mo ang mga tao na hindi dumating sa iyo ang biyaya ni Allah, ito ay tanda rin ng mahinang pananampalataya. Kasi lahat ng ito ay dapat isinasangkot kay Allah. Si Allah ang may kontrol kung kanino niya ibibigay ang kanyang mga biyaya. Si Allah ang may kontrol kung kanino niya hindi ibibigay ang mga biyaya. Diba sa mga ayah, may sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah siya ay nagbibiyaya sa sino mang gustuhin niya at pumipigil na dumating ang biyaya sa sino mang gustuhin niya. Pero dito, iniugnay pareho ito ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ito ay tanda ng mahinang pananampalataya at maaring ang shirk. Maaring ang ito ay shirk din, waliyadu billah. Yun nga, inna rizqallahi la yajrihu harsun harisun. Inna rizqallahi la yajruhu harsu harisin. Tunay ng biyaya ni Allah ay hindi darating sa iyo sa pamagitan ng sipag ng isang masipag. Ang biyaya ni Allah ay hindi makakamit sa pamagitan ng sipag ng sino mang masipag. Wala yarudduhu karahiyatu karihun o karahiyatu karihin. At hindi ito mapipigilan ng pagkamuhi ng sino mang namumuhi. Ang biyaya ni Allah, hindi ito makakamit sa pamagitan ng sipag ng sino mang masipag at hindi ito maitutulak palayo ng sino mang hindi ito maitutulak palayo ng pagkamuhi ng sino mang namumuhi sa biyaya. So ito ay iniulat ni Abu Naim at kaya din ni Imam Al-Bayhaqi, alhamdulillah. Sa tatlong tanda ng mahinang pananampalataya, na ang tao ay maghahangad ng kaluguran ng tao kahit kamuhian siya ni Allah. Ang purihin niya ang mga tao sa biyayang dumarating mula kay Allah at sisihin niya ang mga tao sa mga biyaya ni Allah na hindi dumating sa kanya. Waliyadu billah. Sumunod na usapin, yung nga, ang da'ful yakin na tinutukoy dito, da'ful yakin, kumbaga, pagiging mahina ng katiyakan. O gayon din maaaring pagiging mahina ng pananampalataya. Na ito nga, ang da'ful yakin, ang da'af dito, diddul kuwa, kabaligtaran ng kuwa o ng lakas, wal yakinu kamalul iman. At ang kahulugan nga ng yakin, pagiging kompleto ng pananampalataya. Kaya tinatranslate ko siya kanina bilang pagiging mahina ng pananampalataya. Na yung tao, naturdin nasa bisaktillah, na hinahangad niya ang kaluguran ng mga tao kahit siya ay kamuhian ni Allah, na tu'thir ridahum ala ridallah, na mas hinahangad niya ang kaluguran ng mga tao kaysa sa pagkalugod sa kanya ni Allah. Wa tataqarrabu ilayhim bima yaskutillah, at siya ay nagpapalapit sa mga tao sa pamagitan ng mga bagay-bagay na kinamumuhian ni Allah. Dahil gusto niya matutuwa sa kanya yung mga tao, sasama siya sa kanila na makipag-inuman, magbisyo, gumawa ng masama, at iba't iba pa. So ito ay kagaguhan na lang, gago lang ang gagawa ng ganito. At yun naman, tahmaduhum ala rizkillah, yung tao na pumupuri sa mga tao sa pagdating sa kanya ng biyaya ni Allah, ay tuthni alayhim bima awsala ilayka min aydihim biman tudifahu ilayhim wa hada la yunafi shirkahum wa hada la yunafi shukruhum bi mukafaatihim wad du'a'u lahum. Kasi nga, yung pagpuri sa mga tao
sa pagdating ng biyaya sa iyo. Ito ay ang pag-uugnay ng pagdating sa iyo ng mga biyaya sa kanila lamang. Hindi mo ito inuugnay kay Allah. Na ito iniugnay mo sa kanila lamang. Pero yun nga, dinagdag dito ni Sheikh, alhamdulillah, karagdagang paglilinaw, ang pasasalamat sa kanila dahil sa kanilang pagtulong sa iyo o paggantimpala sa iyo, at gayon din yung pagdudua mo sa kanila, halimbawa dahil tinulungan ka nila, nagdua ka para sa kanila o nagpasalamat ka sa kanila, hindi ito taliwas doon. So kapag ang tao ay nagpapasalamat sa kanyang kapwa-tao na tumulong sa kanya o nagdua para sa kanila, hindi yun ibig sabihin na pinupuri niya sila. Magkaiba yun. Magkaiba yun, okay? Inunahan na ni Sheikh yung kambal. Siguro naisip nung Sheikh, tatanong nung kambal to, paano kung magpapasalamat ka sa tumulong sa iyo? Walang problema yun. Walang problema kung magpapasalamat ka. Pero yung purihin mo sila ng labis na pagpuri, na halos sukdulan na nakakalimutan mo na si Allah, ayun ay pagiging mahina ng pananampalataya. At yung panghuling bahagi ng hadith, ang kahulugan noon, wa an tadammuhum ala ma lam yu'tika Allah, ang sisihin mo ang mga tao sa biyaya na hindi dumating sa iyo mula kay Allah, ay idha talabta minhum shay'an famanauka damamtahum alihi. Ngayon nga kapag may hiningi ka sa mga tao tapos pinagdamutan ka nila o tinanggi nila ito sa iyo na ibigay, sinisisi mo sila dito at minamasama mo ito. Na hindi mo na iniisip lianna Allah lam yakdir laka. Na hindi mo na iniisip na si Allah ay hindi talaga nagtakda nito sa iyo. Diba? May hinihingi kang bagay, hindi binigay sa iyo. At galit na galit ka, na hindi mo na iniisip na sadya lang talaga na hindi ito itinakda ni Allah para sa iyo, ito ay tanda ng mahinang pananampalataya. Ingay, lianna Allah lam yakdir laka ma talabtahu ala aydihim. So dapat iisipin ng tao na anumang hindi binigay sa iyo ng kapwa mo tao, ito ay dahil lamang sa hindi ito itinakda sa iyo ni Allah. Kahit ano pang iniisip mo na karapat-dapat ka lang dito sa hinihingi mo sa kanila pero hindi nila binigay. Naniningil ka ng sweldo mo, hindi binigay yung sweldo mo, yun ay, kumbaga, kasalanan ng tao, pero bandang huli, yun ay nasa pagtatakda din ni Allah, alhamdulillah. Ngayon nga, faman alima anna Allah huwal munfaridu bil ata'i wal man' wa annahu huwal ladhi yarzuqul abda min haythu la yahtasib lam yamdah makhluqan ala rizkin wa lam yadummuhu ala man'in bal yafudu amrahu ila Allah wa ya'tamidu alayhi. Sino man ang nakakabatid na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang tagapagbigay at tagapagpigil ng pagdating ng biyaya. Sino mang nakakaalam na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibiyaya sa kanyang alipin mula sa anumang bagay na maaring hindi inaasahan ng tao, hindi niya pupurihin. Ang sino mang tao na ganito, na may kumpletong pag-unawa rito, hindi niya pupurihin ang sino mang nilikha. Sa anumang biyaya na ipinadaan lang naman talaga sa kanila ni Allah. Kaya Allah galing ang biyaya, ipinadaan lang sa kanila. So hindi siya labis-labis na pupuri sa kanila at kung anumang hindi dumating sa kanya na biyaya, hindi rin siya basta-basta o labis-labis din na maninisi sa kanila, sa kanyang kapwa nila lang. Bagkus ang kanyang buhay, lahat-lahat, ang kabuuan nito ay iniaasa niya, ipinagkakatiwala niya kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay mayroong kumpletong pananalig kay Allah. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rizqallahi la yajurruhu harsu harisin wa la yaruddahu karahiyati karihin. Yung nga sa hadith, tunay ng biyaya ni Allah, hindi ito mahahatak, kumbaga, hindi ito makukuha sa pamagitan ng pagsisipag ng sino mang masipag at hindi ito maitataboy sa pamagitan ng pagtanggi o pagkamuhi ng sino mang tumatanggi o
namumuhi. Ay, idha qadara laka rizkan ataka, walau ijtahadal khalqu fi man'ihi. Ngayon nga, si Allah subhanahu wa ta'ala, kung meron siyang gustong ibiyaya sa iyo, darating ito sa iyo. Kahit pa magsikap ang lahat ng nilikha, magsama-sama sila, napigilan ang pagdating sa iyo ng biyaya na ito. Kahit magsama-sama pa ang mga nilalang, tao, jin, hayop, puno, para pigilan na dumating sa iyo ang itinakda para sa iyo ni Allah, hindi nila ito mapipigilan. Darating ito sa iyo. Wa idha lam yaqdir, lam yahsul, walau ijtahadu fi isalihi ilayka. At kapag hindi naman ibibigay sa iyo ni Allah ang anumang bagay, hindi mo ito makakamit kahit pa magsikap ang lahat ng nilikha na makamit mo ang bagay na ito. So, halimbawa, dudulutin ka ni Allah na mabuhay, gusto pa ni Allah na mabuhay ka, kahit magsikap ang lahat ng tao, engkanto, hayop na patayin ka, hindi ka nila mapapatay. Pero kapag tinakda na ni Allah sa iyo ang matay, kahit ano pang gawin ng mga tao, engkanto at hayop, at lahat ng nilikha na mabuhay ka, hindi ka na mabubuhay. So ganito ang biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Panghuli, o munasabatul hadith lil bab, at ang kinalaman ng hadith na ito sa kabanata, anna fihi dammun liman khafan nasa wa qaddama ridahum ala ridallah. Naririto ang paninisi o kumbaga pagtakwil ni Allah. Sa hadith na ito, nasa hadith na ito, ang pagtakwil ni Allah sa sino mang natatakot sa mga tao at inuuna nila na magkamit ng kaluguran ng mga tao kaysa sa kaluguran ni Allah, waliyadu billah. So ito yung pagpapatuloy natin sa pagtalakay dito, yung huling bahagi, inshallah, tatapusin natin next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.